Okay mga kapatid, akala ko nagpipicture ako, nagbibideo pala. Nagbibideo pala ako. Welcome back po sa akin channel dito sa Yamano Vlogs. Pipicture sana ako muna kaso nagsimula na. So start na lang natin. So yun, simulan natin mga kapatid. Tingnan natin kung ano ang specs nitong mga motor na to. Ayun mga kapatid, simulan na natin dito sa Easy Ride 150 PFI. Ayan, no document, 829.24 with TBS. Ayan, ibig sabihin kompleto siya ng TBS. Yung kanya mga accessories is kompleto, no? Pero wala lang siyang documents. So no docs nakalagay. Okay, no document. So ito na po yan mga kapatid. Simulan natin dito ang pagkakaiba dito sa ating mga Easy Ride na 150P na lumabas at saka dito sa Easy Ride na 150 na FI. So ito ang mga nabago nga dito. So itong kanyang fender unang-una, dapat dito is kakulay lang dito sa kanyang color sa kanyang body frame. So hindi po, nag-iba na po siya, is naging kulay black. So yun po isa sa nabago, di ba? So silipin naman natin dito sa ilalim. Yun, ang kanyang horn dito is nawala na rin mga kapatid. So malaking bagay na rin yun, ano? Kasi dati tumatama talaga dito sa fender once na nagbabounce ang ating front shock absorber. Kasi nandito po nakakonect yung ating horn dati, no? So sa ngayon is wala na siya rito, so nabago yun. At isa pa mga kapatid, ang ating oil cooler. Ayan, ang ating oil cooler is nandito rin sa part ng harapan. So may oil cooler na rin dito mga kapatid, ha? Baka sabihin nyo po is wala. Ayan, hanapin natin dito yung busina niya is nandito na sa taas. So yun ang nabago niya dito sa harapan. Maliban doon sa gulong is same pa rin po sa dating size na 180/14, diba? Ang front fork niya is same pa rin po sa Easy Ride the 150P. Wala rin po nabago doon. Pati dito sa kanya mga headlights is same pa rin po. Maliban dito sa sticker na parang guwit. Yan. So yun po na iba. Ang kanyang blinker is same pa rin sa kanyang winker or signal lights na tinatawag. At dito na rin po naman sa kanyang side is may nabago rin. Diba? Kasi dati kung halimbawa na kayo ay kukuha ng kulay red, is pati ito ay kulay red. Yan. Mapakita rin po natin yan sa ibang unit natin na mayroon po tayong 150P na kulay red na ganito, is red din po yung kanyang side frame cover. Sa panel naman po mga kapatid is hindi po natin ito maipapakita sa inyo kasi unang-una is hindi pa po ito activated itong unit na to. Kaya hindi po natin siya pwedeng lagyan ng battery. Hindi lang po natin sure kung ito po kanyang mga switches left and right is kung ayan po ay may mga ilaw na rin sa gilid, ano? Kasi kagaya sa 150 PFI ay sa QFI is meron po siyang ilaw dito sa kanyang mga switch sa left and right. So yun, silipin natin doon sa kabila. May tuturo din ako sa inyo para alam niyo rin kung saan nakalagay yung ibang mga nabago dito sa Easy Ride na 150P na ito. Turo ko sa inyo kung nasaan yun. So ito mga kapatid, ayan, nakalagay ang kanya mga sensor. Makikita natin. So same sila ng kalagayan ng sensor ng QFI. At ang kanyang throttle body, same lang po sila ng throttle body din. At ang naiba lang ng position is itong kanyang speed sensor na dapat ay nandito sa kabilang side. Ngayon dito na siya dumaan sa side na to. Kasi syempre, bakit napunta na siya rito is may mga sensor na po tayo doon na nakalagay. Kaya inilipat po siya yung wiring niya papunta rito. Diba? So andito pa rin po ang ating speed sensor sa likod. So ang binibilang pa rin ito is ang ikot ng ating gulong or ang ating mga gearing naman dito sa ating gearbox. Ayun. So ito pa, may papakita pa ako sa inyo nasa kabilang side. Doon naman tayo sisilip sa kabila. Ayan, medyo malalim lang itong sisilipin natin dito. Oh, kagandahan din pala nito mga kapatid.
Ang kanyang ignition coil is nandito na, oh. Hindi na siya mahirap hanapin. So andiyan na. Ito may wire na pula. Yan po ang ating ignition coil. Unlike dun sa mga Easy Ride na 150 QFI is andi dito sa ilalim. So mahirap siya hanap, ano. Ngayon sa atin, kung halimbawa man tayo ay magkakaroon ng troubleshoot o mag-check tayo ng wire dito sa kanya ignition coil is nandito lang. Madali na natin siyang makikita o madali na natin siyang mababaklas para ma-check agad, diba? At isa pa niyan mga kapatid dito, kung kayo ay pamilyar sa Easy Ride na 150 150 na P is nandito ang nakalagay is CDI. Pero ito ngayon ay regulator ang nakalagay rito mga kapatid. Ito po ang regulator ng ating Easy Ride na 150 PFI. At yung may tatanong nyo kung nasaan ang ECU, tika hanapin natin. Ituturo ko rin sa inyo kung nasaan ang ating ECU ng ating Easy Ride na 150 PFI. Yan, Easy Ride 150 PFI. Okay, so turo na natin kung nasaan para malaman ng ating mga ibang kapatid na mekaniko para hindi sila maghanap, ano? So yun ito mga kapatid, umilalim na naman ako. Iilalim na naman natin ang ating camera. Papakita ko naman sa inyo kung nasaan ang ating ECU. So ang ating ECU ay nandiyan dyan. So ayan po ang ating ECU. Nasa ilalim ng ating fender. Ayan, kung mapapansin niyo yan, yun. Andyan sa ilalim ang ating ECU. So sa mga maghahanap, yan, sa mga kapatid nating mekaniko, kung sino man din po ang makakakuha nito, makakapanood, ituro nyo na lang din po na nandito ang ating ECU sa side na to. Ayan, kita naman po natin na yan. Madilim. Yan ang ating ECU. To, dyan nakalagay. Okay? Hindi ko lang sure bakit nandiyan dyan. Pero ano naman siya dyan, parang ligtas, ano? So hindi naman siya prone sa basa kasi unang-una is ano naman ang ating fender dito, ang tubig halimbawa, hindi naman siya papasok dun sa loob kasi ang talsik is papunta naman pulo ng tubig. No? Pero sana wag naman po sana. At kagandahan lang diyan is nasa taas talaga ang ating ECU ng ating Easy Ride na 150 PFI, malalim-lalim. So magaganda naging kalagayan ngayon ng ating mga dapat na hinahanap sa ating pagtutroubleshoot mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko kanina na ang ignition coil is nandiyan na lang, napaka-alwan na hanapin, ano? Kung tayo ay magtutroubleshoot, tas ang ating ECU is nandito na lang din sa taas at ang ating regulator is nandito rin naman sa taas. So makikita na lang natin doon sa harap is ang kanyang busina, ang kanyang flasher relay at yung iba pang mga components na para sa ibang gamit natin sa nating mga dashboard, no? So pakita ko sa inyo yung ano dito sa loob kung anong mayroon pa. So same pa rin to mga kapatid, wala pa rin pong nagbago. Andiyan pa rin ang kanyang charging port at saka itong kanyang paglalak same pa rin sa dati na itinutulak lang, diba? So pakita ko rin sa inyo ang specs nito para mas maganda. Pero ang tingin ko ang specs kasi nito is same lang ng Easy Ride na 150 QFI kasi same engine lang naman sila at same lang din ang mga sensor na inilagay. So possible na same sila ng specs nito, no? So ito po ang specs ng ating Easy Ride the 150 PFI. So kayo na po ang bumasa dyan. Ayan, isa-isahin ko na lang po. Excuse me, papakita ko na lang din po sa inyo para makita nyo po ang kanyang max speed niya is 90 lang talaga, mga kapatid. So same nga lang sila ng 150 QFI ang ating specs nito, ano? So hindi ko lang sure kung pareho sila ng pang 150 na QFI. So magche-check din tayo kung same sila ng specs nito. Try muna natin, hanap muna ako ng isa pang ganito, i-compare natin. Okay, babalikan natin to. 2,000 years later. So ito na yun mga kapatid. So nakakuha tayo ng user's manual ng ating Easy Ride 150 QFI. At nakakuha naman tayo ng, ito yung kanina binabasa natin, yung Easy Ride na 150 PFI. So tatry natin kung same sila ng specs. O pag-compare natin yung kanilang specs kung magkakaparehas. Okay? O, parang mas ano to. Okay. Titingnan natin. Kasi mahilig magkumpara yung ating mga kapatid.
sa magko-comparison, ano, ipapaliwanag natin kung ano ba itong 10 at saka itong 12. Okay, so ayan, pansinin natin to. Oil capacity kasi is nakalagay 10 ano ba to? 10 liters pala, hindi pala yan 1 liter, 10 liters. Papaliwanag ko lang, i-correct ko lang kasi kanina ang pagkakasabi ko is 1 liter, ngayon is 10 liter nakalagay. At dito naman sa oil capacity rin ng ating Easy Ride na 150 QFI is 12 liters. So ang oil capacity pala na sinasabi dito is baka yung sa gasolina, diba? Sa tangke. So sa fuel, no? Sa fuel tank. Yan, fuel tank. Hindi lang natin masyadong maano kasi oil capacity ang nakalagay. So kung gasoline sana mas maganda pa. 'Di ba? Joke lang. So tuloy-tuloy tayo. Ayun, oil capacity is 12, 'di ba? So kung titingnan natin sila rito, electric 149.6, 149.6, tapos 150 at 90 ang max speed. Bakit mas lamang ang max speed ng ating Easy Ride FI ng 10, nag 100 na siya. Dito sa isa is nag 90 lang. Tapos same sila ng load free weight na 108, parehas 108. Yan, 108, di ba? Axle base naman 1317, dito is 1399 sa axle base ng ng para dito sa ating Easy Ride the 150 QFI. Dito sa ano niya, NJK para 12 volts, parehas sila ng battery. ECU, NJK, parehas din. So yun, nagkaiba lang sila doon mga kapatid. Sa oil capacity na tinatawag is sa gasolina to. Ang fuel tank capacity 12 liters, 10 liters para sa ating Easy Ride the 150P. At nagkatalo sila dito sa kanyang max speed na 90, instead dito sa max speed ng is 100. So yun ang pagkakaiba nila dito sa kanilang specs ng Easy Ride na 150 Fi at ng Easy Ride na 150P Fi. Yan. So may pagkakatalo sila. Ayun ay kung may magtatanong, hindi ko na rin po masasagot sa inyo masyado yun. Saka na natin pagtuunan ng pansin yan. Okay? So thank you mga kapatid, at maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok muli dito sa aking YouTube channel. So nalaman nyo na po kung nasaan na po yung mga dapat nating kinakalikot sa motor, ano? Nalaman na rin natin na ang kanyang ECU is nandito sa ilalim nito at ang kanyang regulator is nandun sa taas, diba? Ayun, dun kitang-kita natin yung dun ang kanyang regulator. Ayun, oh. Instead na dapat na CDI, at ang kanyang ignition coil is nandun dun, speed sensor is nandito. Okay? Okay, maraming salamat mga kapatid, at ingat po tayong lahat. Easy Ride 150P Fi. Amado Vlogs.